Kinabukasan, si Yigang ay muling nagsanay, mali ang iyong postura. Hindi mo dapat igalaw ang iyong katawan, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Si Yigang ay halos isang oras na sa ganoong posisyon kaya bakas na sa hitsura ni Yigang ang pagod at sakit ng katawan. Para na akong mamamatay, sabi ni Yigang at ito ay sumuko na sa kanyang ginawang posisyon. Ngayon naman, umupo ka ng nakadekwatro, ituturo ko ngayon sa iyo kung paano mabawi ang iyong likas na pangunahing enerhiya gamit ang espiritual na kapangyarihan. Dahil naubos mo na ang lahat ng iyong lakas, dapat na mas madali mong madama ang sentro ng iyong likas na enerhiya, sabi muli ng matandang lalaki. Gagamit ng espiritual na kapangyarihan upang mabawi ang aking likas na pangunahing enerhiya. Paano ko naman iyon gagawin? Tanong ni Yigang. Ang katawan ng tao ay parang bukal na may tatlong pinanggagalingan. Ang espiritual na kapangyarihan ng sentro ng pang-itaas na enerhiya ay pumupuno sa sentro ng nasa gitnang enerhiya. Pinupuno ng likas na enerhiya ng sentro ng gitnang enerhiya ang mas mababang sentro ng enerhiya ng panloob na enerhiya. Talagang imposible na palaguin ang iyong likas na pangunahing enerhiya, kahit nataglay mo ang mata ng piksiya. Kailangan mo ng isang bagay tulad ng pagtupad ng hiling ng hiyas na dragon, ngunit, nakita mo ako gamit ang iyong espiritual na kapangyarihan, ibig sabihin, medyo bukas na ang iyong banal na mata na matatamo lamang sa pagkakaroon ng malinis na puso, itaya natin ang ating pag-asa sa iyong katangian. Ngayon, ang likas na pangunahing enerhiya ay isang maselen na bagay, kaya naman, kailangan mong mag-focus kung ayaw mong mamatay. Paliwanag ng matandang lalaki. Pagkalipas ng ilang oras, si Yigang ay biglang samuka ng dugo. Ayos, talagang gumana ito, sabi ni Yigang, ang masamang enerhiya ay nakuha. Ngayon, anong pakiramdam mo? Sabi naman ng matandang lalaki. Mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon, sagot ni Yigang. Mas madali mo na ngayong magagamit ang Qigong, panandalian lamang siguro ito. Pero, maaari mong subukan ang susunod na hakbang, sabi muli ng matandang lalaki. Susunod na hakbang, ano naman iyon? Tanong ni Yigang. Ano sa palagay mo, kaya ba ng mga tao na patigasin ang kanilang mga kamao na parang bakal? Ito ay parang isang piraso ng cake na biglang tumitigas at ito ay gagamitin upang basagin ang ilong ng isang tao. Iyan ang ikalawang hakbang ng Taiyin Meridian, syempre, ang pagdating sa puntong iyon ay magtatagal. Kaya naman, ituturo ko sa iyo ang mga pangunahing kaalaman bukas, paliwanag ng matandang lalaki. Maggagabi na, sabi ni Yigang, lalabas ka na naman. Sa aking palagay, hindi sapat ang parusa sa iyo, sabi ng matandang lalaki. Nakatanggap ako ng pahintulot na lumabas sa oras na ito. Makikilala ko kasi ngayon ang alagad ng sekta ng Hao, sagot ni Yigang. Ang sekta ng Hao ay ang tinatawag na mga taga-Lower Fifth Gate. Samantala, sa itaas ng Golden Pavilion, dumating na ang mga anak ng angkan ng Moyong at ang mga taga-Changrim. Ang mga inumin dito ay palaging napakasarap, sabi ni Tak. Si Tak ay isa sa miyembro ng angkan ng Moyong at siya ay isang kaanib sa konseho ng 7 bituin. Magkikita tayo bukas ng pinuno ng angkan ng Bek, ayos lang ba na umiinom ka ngayon? Sabi naman ni Jin kay Tak. Si Jin ay isa ding miyembro ng angkan ng Moyong at ito naman ay isang kandidato sa hinaharap bilang isang kaanib ng konseho ng 7 bituin. Ikaw naman Jin Leon. Nagmula ka pa sa Xi'an, kailangan nating aliwin ang ating mga sarili, gusto mo rin bang uminom? Sabi naman ni Jin kay Jin Leon. Si Jin Leon naman ay isang second class na disipulo ng mga taga-Changrim, hindi, salamat na lang, sagot ni Jin Leon. Kasama naman ni Jin Leon si Peng Mua. Si Peng ay isa ding miyembro ng mga taga-Changrim at ito ay isa ding kandidato bilang isang kaanib ng konseho ng 7 bituin. Hong Nim, dahil mas malakas ka ng 100 beses kay Yunhil Bek, dapat ay mas malakas ako kay Heijun Bek, tama ba? Tanong muli ni Jin kay Tak.
Si Yoonhil ay isang miyembro ng martial artist ng angkan ng Baek at kasalukuyang kasali sa konseho ng 7 bituin. Hindi ako sigurado, makikita mo kapag nakilala mo siya, sagot ni Tak. Sige, sabi muli ni Jin, pwede ba na itahimik ninyo ang inyong bibig habang kumakain, galit na sabi ni Pang. Patawad, sagot ni Jin, kumain kayo ng tahimik, sabi muli ni Pang. Sige, sagot muli ni Jin, ipagpaumanhin ninyo, ako ay lalabas na. Gusto ko na kasi sanang magpahinga, sabi naman ni Jin Lian. Manatili ka muna dito, huwag ka munang lumabas, tayo ay magkwentuhan muna, sabi ni Tak kay Jin Lian. Ako ay medyo pagod na at nais ko nang magpahinga, sagot ni Jin Lian. Lumabas na si Jin Lian upang makalanghap ng sariwang hangin. Mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon, sabi ni Jin Lian sa kanyang sarili at ito ay biglang napabuntong hininga. Inaakala ni Jin Lian na babalik na siya sa kanyang sekta pagkatapos ng 4 na taon. At bigla niyang naisip ang isang mensahe na nagmula sa kanyang master. Isang pulang bituin ang sumikat sa hilagang kalangitan. Tila isang bagong alon ang dumaan sa angkan ng Baek. Naisip muli ni Jin Lian na wala siyang pagpipilian kundi ang magtiwala sa bracelet na kanyang suot sa ngayon. Ang bracelet na ito ay isa sa mga kayamanan ng mga taga Changrim. Ang bracelet na ito din ay nagbe-vibrate kapag ito ay may nararamdamang dakila o misteryoso sa paligid. Ani, nakangiting sabi ni Pang kay Jin Lian, dapat ay nagtagal ka pa sa loob. Bakit nga ba lumabas ka na agad? Tanong ni Jin Lian kay Pang. Hindi ko gustong makita ang mga mukha nila ng mas matagal. Higit sa lahat, ay ang Jin na iyon, halatang halata naman na may gusto siya sa akin, mas mahina siya kaysa sa akin, pero, kung umasta siya ay parang napakalakas niya, ayaw ko talaga sa kanya, sagot ni Pang, hahaha, kung ganoon, anong klase ng lalaki naman ang gusto mo? Tanong muli ni Jin Lian, ang gusto ko ay isang mahinang lalaki dahil gusto ko ay ako ang magpoprotekta sa kanya, sagot ni Pang, kakaiba naman ang gusto mo, sabi muli ni Jin Lian. Pero, pinakagusto pa rin kita, sabi ni Pang at bigla nitong hinawakan si Jin Lian sa balikat nito. Gustong gusto din kita, nakangiting sagot ni Jin Lian. Ani, bakit hindi ka mamasyal? Mas gumagaan kasi ang pakiramdam ko kapag namamasyal ako, sabi muli ni Pang. Naisip naman ni Jin Lian na ang totoong dahilan kung bakit lumabas si Pang at ito ay sumunod sa kanya ay dahil ito ay nag-aalala sa kanya. Dapat ko bang gawin iyon? Tanong ni Jin Lian, halos gabi na, kaya mag-ingat ka, sagot ni Pang. Sige na, magpahinga ka na, ako ay mamamasyal muna sandali, sabi muli ni Jin Lian. Umalis nga si Jin Lian upang mamasyal at maglakad-lakad. Ngunit, hindi naman niya alam kung saan siya pupunta. Isang lalaki ang biglang bumati, naisip naman ni Jin Lian na bakit naman siya babatiin ng lalaking ito gayong hindi naman sila magkakilala. Sa kanyang paglalakad ay bigla niyang nakasalubong si Yigang. Si Yigang pala ang binati ng lalaki at ito ay lumapit sa lalaki. Naisip muli ni Jin Lian na hindi man lamang niya naramdaman ang presensya ni Yigang hanggang sa si Yigang ay makalapit na sa kanya. Nang mga sandaling iyon, ang suot namang bracelet ni Jin Lian ay biglang nag-vibrate. Sa palagay ni Jin Lian, si Yigang ay hindi isang ordinaryong tao. Kaya naman, naisip niya na sundan ito, habang sinusundan niya si Yigang. Naalala muli niya ang mensahe sa kanya ng kanyang master at naisip niya na si Yigang siguro ang taong tinutukoy ng kanyang master sa mensahe nito. Ito ay lubhang mahirap para magawa ito sa loob ng 2 araw. Ang sekta ng Hao ay mas sanay kaysa sa naisip ko, sabi ni Yigang habang hawak nito ang isang liham na ibinigay sa kanya ng lalaki kanina. Nang mga sandaling iyon, si Yigang ay patungo sa libingan ni Sowa. Hindi ko alam kung gaano kaganda ang nilalaman ng liham na iyan, ngunit, iyan ay medyo kahanga-hanga. Sabi ng matandang lalaki, titingnan ko kapag nakauwi na ako,
kung maganda ang nilalaman nito, kailangan kong makiusap upang magkaroon ng inspeksyon para sa pagkatao ng mga mamamatay tao na iyon at kung sino ang nag-utos sa kanila, sabi ni Yigang. Magandang ideya iyang maisip mo, sabi muli ng matandang lalaki. Kamusta ka na Sowa? Ang lugar na ito ay talagang mas mahusay na sa pangunahing tirahan kaysa sa inaasahan ko, sabi ni Yigang at bigla nitong naisip ang nakaraan. Ano ang ibig mong sabihin na ayaw mo nang bumalik sa inyong tirahan? Ang pamilya ay dapat mamuhay ng sama-sama, sabi ni Sowa kay Yigang. Wala ka namang pamilya, kaya naman, paano mo nasabi iyan? Sagot ni Yigang. Ano bang ibig mong sabihin na wala akong pamilya? Hindi ba't ikaw ay aking pamilya? Nakangiting sabi ni Sowa. Alam mo ba kung ano ang nangyari kay Sowa? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Hindi ko din alam, hindi lahat ng namamatay ay nagiging multo na kagaya ko. Pagkatapos maabot ang estado ng pagiging ganap, nabuksan ang sentro ng aking pang-itaas na enerhiya. Kasabay nito, nabuksan ko din ang aking dakilang mata. Nakamit ko ang mas mataas na pangunawa, at iyon ang dahilan kung bakit narito pa rin ang aking kamalayan pagkatapos mawala ang aking katawan, paliwanag ng matandang lalaki. Sinabi mo na mayroon din akong espiritual na kapangyarihan, sabi ni Yigang. Ikaw ay muling nagkatawang tao, at dahil ikaw ay nabuhay ng may Taiyin Chi blockage, ipinapalagay ko na ang iyong espiritual na kapangyarihan ay mas mataas din kaysa sa normal, sabi ng matandang lalaki. Paano ito may kukumpara sa iyo? Tanong muli ni Yigang. Ano, kumpara sa akin, sa palagay ko, ang sa iyo ay parang tubig sa isang mangkok, at ang sa akin naman ay parang isang lawa, sagot ng matandang lalaki. Malaki ba ang pagkakaiba ng dalawang iyon? Tanong muli ni Yigang. Ikaw ba ay nag-uusisa tungkol sa mundo sa pamamagitan ng mga mata ng isang taong nakarating sa estado ng pagiging ganap? Tanong ng matandang lalaki. Oo, sagot ni Yigang, dahil bumuti na ang katawan mo. Ang saglit ay sapat na, ipapahiram ko sa iyo ang bahagi ng aking espiritual na kapangyarihan sa pamamagitan ng landas na konektado sa aking pang-itaas na enerhiya, sabi ng matandang lalaki at hinawakan nito ang ulo ni Yigang. Matapos hawakan ng matandang lalaki ang ulo ni Yigang, biglang napuno ng malakas na hangin ang paligid. Kamusta? Ang buhay ay nasa lahat ng dako, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Nang sandaling iyon naman ay gulat na gulat si Yigang sa kanyang mga nakikita dahil nagkaroon ng maliliit na liwanag na nakalutang sa hangin. Punong-puno ng liwanag, napakaganda, ito ba ang estado ng pagiging ganap, sabi ni Yigang. Sandali, sa aking palagay, ang iyong katawan ay hindi pa ganap na maayos, sabi muli ng matandang lalaki. Nakalikha si Jin Leon ng ingay sa di kalayuan habang sinusundan nito si Yigang. Kaya naman, agad na napatingin si Yigang sa kinatatayuan ni Jin Leon. Nakikilala mo ba siya? Tanong ng matandang lalaki. Hindi ko siya kilala, sagot ni Yigang, kanina, bago pa man sumapit na makita ni Yigang si Jin Leon. Patuloy na sinusundan ni Jin Leon si Yigang, naisip ni Jin Leon na si Yigang daw ay isang bata lamang na bumibisita sa namayapa nitong mahal sa buhay. At normal lamang daw na ang isang tao ay magbigay ng respeto sa isang taong namatay na. Kaya naman, naisip din niya na bumalik na lamang at tumigil na sa pagsunod kay Yigang dahil nakakahiya para sa isang taga-Chongrim ang kanyang ginagawa. Ngunit sa hindi inaasahan, ang suot na bracelet ni Jin Leon ay muling nag-vibrate. Ito ang ikalawang beses na nag-vibrate ang bracelet ng dahil kay Yigang. Napatingin muli si Jin Leon kay Yigang at siya ay sobrang nagulat sa kanyang nakikita. Anong klaseng aura ang meron siya, para akong kaharap ng isang martial artist na kapantay ng isang pinuno, gulat na sabi ni Jin Leon sa kanyang isip. Matapos mawala ang puwersa na nagmumula kay Yigang, biglang sumikip ang dibdib ni Jin Leon at nakalikha siya ng ingay.
Ang ingay na ito ang naging dahilan upang mapansin siya ni Yigang. Sino ka para sumilip sa isang taong nagbibigay respeto para sa isang namatay? Ikaw ay isang martial artist, dahil nakikita ko na mayroon kang dalang espada. Ang isang martial artist ay maaaring maging malaya. Ngunit, ikaw ay lumalampas na sa linya, sabi ni Yigang kay Jin Lian. Patawad, ako ay humihingi ng tawad sa aking nagawang paggambala sa iyo, sagot ni Jin Lian. Umalis ka na, hindi ako nasisiyahan sa ginawa mong paggambala sa akin, sabi ni Yigang. Aalis na ako, patawad muli, sagot ni Jin Lian. Si Jin Lian naman ay biglang lumipad paitaas at ito ay sobrang ikinagulat ni Yigang. Ang kanyang ginawa ay ang Qinggang, ang ibig sabihin lamang noon, ang taong iyon ay isang taga-Changrim, sabi ng matandang lalaki, taga-Changrim, siya kaya ay isa sa mga taga-Changrim na bibisita sa aming angkan, hindi ako gumawa ng anumang mali at hindi ako kailanman nagtungayaw sa kanya. Sabi ni Yigang, hahaha, magiging nakakatawa kung gagawin mo iyon, sabi naman ng matandang lalaki.